anyos na byuda mula Cagayan de Oro City, hindi raw inakalang muling titibok ang kanyang puso sa lalaking 28 anyos lang. Almatuloy ng ilang mga kaanak, may ginayuma. Ramdam ang pag-aalaga at pagmamahal sa pagitan ng dalawa. Si lalaki, 28 anyos, inaalagaan ang isang 64 anyos na lola. Nariyang pinupunasan niya ang likod nito, sinasamahan sa mall at sa tabing dagat. At kumakain din sa labas. Pero hindi sila mag-ina, maglola o kahit magbiyenan pa. Katunayan, magkatabi rin silang natutulog sa kama, nagsusubuan kapag kumakain, at nagpi-PDA o Public Display of Affection pa. At kamakailan, nag-celebrate pa sila ng kanilang first anniversary. Opo, magjowa sila. At dahil mahigit sa kalahati ang edad ni Lola sa kanyang nobyo, gumana agad ang makakating dila. Si lalaki di umano may ibang habol sa jowa niyang Lola. May mera lang daw ako. Tinatanong nila kung magkano daw lagi allowance ko kay Connie. Habang si Lola naman, ginayuma raw si lalaki. May mga nagsasabi talaga na ginayuma ko si Reynald. Umabot pa nga sa punto na si lalaki hinagisan ng asin ng kamag-anak nito sa paniniwalang ito raw ang magpapawalang bisa sa di umano ginamit sa kanyang gayuma ni Lola. Nasasaktan din ako doon May talab ba ang asin sa tamis at asim ng kanilang pag-ibig? Sa Cagayan de Oro City sa Mindanao, nakatira si Lola Connie. Doon talaga ako pinanganak, lumaki, kapag asawa. Meron po akong 4 na anak sa 2 kong naging ex. Sa pangatlong pagkakataon, tumibok daw ang kanyang puso nung nakilala niya ang mister niyang si Bobby. Tinanggap niya yung 4 na anak ko at pinahinto po niya ako sa pagtrabaho. Tinataguyod niya talaga kami as a family. Ang mga anak ni Connie may kanya-kanya ng pamilya. Ganda naman yung buhay nila ngayon, stable po yung mga trabaho nila. Habang sila ni Bobby nagsama in sickness and in health. Hanggang sa pareho silang nagka-diabetes. Pero taong 2023, si Connie nabiyuda. Expect ko naman talaga na natatanda pa kami na magkasama. Palagi niya talagang sinasabi sa akin, huwag ka mag-alala, hindi naman kita iiwanan. Papapaiyak ako eh. Nagsama kami ng almost 30 years. Napakahirap pala pag ikaw na lang nag-isa. Ang kalungkutan, idinaan ni Connie sa pagti-TikTok. I-unbox na natin Hanggang sa isa nilang TikTok live, kasama ang kanyang mga amiga, may umagaw ng kanyang atensyon. Bata, tapos ano naman, ang bait naman niya. Kikipag-usap siya sa amin. Ang tinutukoy ni Connie, ang 28 anyos mula sa Tanza, sa Cavite, na si Reynald, na aminadong laki sa hirap. Binagsisiyan ko, hindi ko tinapos yung pag-aaral. Mahirap ang buhay pag wala kang pinag-aralan. Inuusgahan ka ng mga tao. Para mabuhay na masukan siyang staff sa isang resort, sumideline din bilang kargador sa palengke. Sa isang buwan, kumikita po ako ng almost 15K. Gaya raw ni Connie, ilang beses na ring tumibok ang puso ni Reynald. Yung una ko naging girlfriend 20 years old. Pero ang kanya raw nobya na in love sa kanyang tropa. Nagpaubayan na ako. Hanggang itinaga raw niya sa bato na ang susunod niyang mamahalin yung matured pagdating sa pag-ibig. Pag mas may edad, doon magbibigay ng halaga yung bawat effort na ginagawa mo sa kanila. Hanggang sa muli niyang sinubukang umibig. 40 years old, 20 years old na ako noon. Tapos hanggang sa nanawa na siya, yung pinaubayan niya na rin ako sa iba. 51 years old, hingi siya ng hingi ng pera. Parang piniperahan ako ng gano'n.
Nakakilala ulit ako ng 67 years old, pero LDR lang kami, kita-kita lang kami. Nag-cheat. At kung kailan daw pasuko na ang puso ni Reynald, saka naman daw siya napadpad sa TikTok live ni Connie. Nasa yellow basket ko po! Naaliw ako sa kanya sa pananalita niya. Habang lumilipas yung oras, parang nahulog na yung loob ko sa kanya. Niloko na niya ako. Sabi niya, crush kita. Eh di sabi ko, walang iya ka. Ang bata-bata mo. Yung totoo, Connie. Talagang kinilig ako. Ang tingin ko naman sa kanya, hindi naman siya nagbibiro. Hindi ko naman sasabihin na pangit ako kasi kamukha ko pa si Rosana Roses eh. Mabait siya tignan, tapos maharot, bagang prangka siya magsalita. Palagi na niya akong tinatawagan. Araw at saka gabi na tawag niya, aabot po ng 17 hours. Hindi ko naranasan sa 64 years old ako na may magsabi na, kumain ka na ba? Saan ka ba ngayon? Anong ulam mo? Alam mo ba, niludan niya ako. Ako naman, si matanda naman, sabi naman, wow! Ang sarap, may luder ako. Gwapo pa, bata pa. Gabi ng February 16, grabe na yung kakulitan niya. Sabi ko, alauna na. Hindi ko nga siyang pinapatulog hanggat hindi pa nagiging kami. Kaya hanggat sa napilitan na siya. Sabi ko, sige, jowa na tayo para matulog na tayo. Kinaumagaan ng alas 5 pa lang. Good morning, love. Sabi ko, ay, Jack ka. Asinso pala tayo nito. Love na. Tagang parang 16 years old ako. Ang love life ni Connie, inilihim daw niya sa kanyang mga anak. Palagi akong inaaya sa Manila na anak ko, umihindi ako. Bigla akong sabi, sige, kasi ang nasa isip ko, magkikita kami. Excited ako, nag-ipon agad ako ng pera. Pagkarating ni Connie sa Maynila, Nagpaalam ako ng anak ko na mamasyal ako kasama ang kaibigan. Sabi niya, ihahatid kita. Tapos sabi ko, wag na, wag na. at sa kanilang first monthsary, for the first time, personal nang nagkita ang dalawa. Sabi ko, naku, jackpot! Sa totoo lang, wala talagang yung nahiya kami sa isa't isa. No? Parang ang tagal na namin nagkakilala. Ang galanti pa niya. Nung kumain kami, di wag na ako na magbabayad. Hindi ko. Sabi ko sa hindi naman pera bubunutin ko. Senior ID. Inaya ko siya doon sa may sa chat. Sabi niya, sa may red building. Hindi ko naman alam kung ano yung red building. Sabi ko, sige, tala na. Akala ko, mall din. Nagpanik yung anak ko. Akala na-kidnap na ako. Ang hindi alam ni Connie, natuntun siya ng mga ito sa pamagitan ng kanyang cellphone. May GPS pala yun. Mga anak ko sabi niya, saan ka? Saan? Nandito po ako sa kaibigan ko. Sabi ko gano'n, huwag kang magsinungaling. Nasa hotel ka. Ang mga anak ni Connie, tutol daw sa relasyon nila ni Reynald. Hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye kung bakit. Pero dahil dito, pinauwi siya ng Cagayan de Oro. Para daw malayo sa kanya. Namimiss niya ako kasi sabi niya, nag-iisa ka lang naman dyan at umuwi ka na lang sa akin. Kaya si Connie nagdesisyong iwan ang maginhawa niyang buhay sa Mindanao at tumira sa Cavite, kapiling si Reynald. Para talaga ako nakipagtanan. Pero ang tinakasan ko yung mga anak ko, hindi yung magulang. Yan, pasok po kayo. Yan. Pagpasok nyo, higaan agad. Maliit lang po itong bahay namin, kaya lang masaya naman po kami. Ang tawagan po namin ay Yam. Ang ibig sabihin nun ay, you are mine. Akala ko yam na yummy. Ako yung baby niya. Baliktad yun. Responsable talaga si Yam. Naging tamad talaga ako sa kanya. Yun bang kakain na lang. Masaya man silang nagsasama. Pag-aamin ni Connie, naging hamon daw sa kanya ang mag-adjust sa bago niyang buhay sa Maynila. Yung mga luho ko, binawasan at binababaan ko talaga para naman makakatipid po kami. Kaya ayan, pumili po si Yam ng yung gamit ng pedicure. 3-in-1 daw siya. May mama na, may asawa pa at may lola. Ako naman 3-in-1 din. Meron na po akong asawa, may caregiver. Meron po akong taga-manicure, pedicure, di ba?
Pero kahit gipit, pinipilit daw ni Reynald na mabili ang kanyang mga maintenance medicine. Sa isang buwan, ang gamot ko talaga is 5,500. Pasalamat ako kay Yam. At saka, pag meron naman magbigay naman din minsan yung anak ko. Hindi ako nahirapan sa paggastos sa kanya kasi nga kasama sa buhay yun eh. Kasi pag di mo mahal, ba't mo gagastosan yung tao? Yung asawa ko kasi before siya namatay, sabi niya sa akin, hindi kita iiwanan. Parang coincidence din na nakilala ko siya, tapos magkaugali sila. Gaya ng ibang magkasintahan, hindi rin daw maiwasan na kung minsan sila'y nagkakatampuhan. Marami din naman talagang nagkakagusto. Yung mga may nagchat-chat, binabla ko agad yun para wala kaming pag-awayan. Nung una, awkward daw o alangan si Connie sa mga magulang ni Reynald. Tinanong ko si Yam, ano ba itatawag ko sa mama mo, kumadre? Kasi halos magkaedad lang nga kami. Gagandang lalaki na ika ng anak mo, matanda pa na takpuan. Sabi ko, yun ang akong gusto noon, ano ka ako gagawin ko, alam mga akong pakialman ko yan. Iba kasi nandidireg, may mera lang daw ako. Sinatanong nila kung magkano daw lagi allowance ko kay Connie. Nagkamali sila doon kasi mukha lang at katawan yung mayaman, pero yung bulsa ko po ang payat. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ang kumalat na kwento kaya raw na fall si Reynald kay Connie. Mga nagsasabi talaga na ginayuma ko si Reynald. Nasasaktan din ako doon Umabot pa nga raw sa punto na si Reynald sinabuyan ng asin ng kanyang mga kamag-anak sa paniniwalang baka yon ang magpapawala sa di umano bisa ng gayuma ni Connie. Dami, siguro isang dakot din yun. Yun daw yung napanood nila sa TV rin. Kaya daw parang naniwala daw sila sa gayuma. Pero wala naman po nangyari. Para once and for all, matapos na raw ang mga paratang. Sa pagkakataong ito, ang inaakusahang gumayuma na mismo ang maghahagis ng asin sa kanyang sinisinta. Tingnan natin kung totoo ba talaga yung gayuma. Ako na mismo yung kukontra. Ano ang mangyayari kay Reynald? Matatauhan nga ba siya? O mapapatunayan niya ang kanyang pag-ibig kay Connie? Sabuyan mo para maniwala kayo na hindi ako ginagayuma. Ang mga naiinggit dyan, huwag munang pumikit dahil ang kasagutan susunod na. O, tumalambang! Ang 64 anyos na si Connie may asim pa. Sa kanya kasing TikTok live na in love sa kanya ang 28 anyos na si Reynald. Pero ang kanilang May-December love affair binalot ng kontrobersya. Lagi kang pinagkakamalang maglola o magbiyanan daw. Ang pogi niya at saka ang bata. May mera lang daw ako. May mga nagsasabi talaga na ginayuma ko si Reynald. Kaya para pabulaanan ang mga haka-hakang ginayuma ni Connie si Reynald, si Connie na raw mismo ngayon ang magsasaboy ng asin sa kanyang nobyo. Pupuntahan natin. Kailangan natin talaga siyang sabuyan itong asin. Ito na. Pagkasaboy ng asin kay Reynald, O, tumalambang! ang pagtingin daw niya kay Connie, Ayan, kumusta na? Wala man nagbago. Alam mo pa rin ba ako? hindi nagbago. Wala na kayong laban pa. Kasi may asin na hanggang ngayon love na love pa rin ako. So nga nagsasabi na ginayuma daw ako ni Connie. Huwag kayong magpaniwala sa mga ganon. Hindi po totoo yun. Ang tunay na gayuma niya ay yung kagandahan niya. Okay, di ba? I love you, I Yam. love you. Kamusta naman na kaya ngayon ang kanilang mga pamilya? Sa ngayon, okay naman kami ng mga anak ko. Wala naman akong naririnig na negative. Nakita rin Kasi naman nga nila nakikita nila gano'n. na Tapos inaalagaan maganda ako. kami. May plano akong ipakilala siya sa mga anak ko. Ayun ang tawag doon ng ni Cupido eh. Talagang din mawawala yung pagmamahal sa ganyan. Kahit di ako magkaanak, gusto ko pa rin yung magpakasal kami kahit sa wis lang. Diba? Pero kung magkakapera, talagang Gusto niya talaga.
relationships na may malaking age gap. Naka-revolve ito sa health, sa lifestyle nila, finances even. Importanteng nauunawaan din ng partners kung ano yung mga different na pangangailangan din ng bawat isa. Kapag may mga naririnig tayong ganitong klaseng mga kwento, mas mabuti po na ang paiirali natin ay ang respeto sa magkasintahan at pag-unawa at hindi po yung the judgment o discrimination, no? Hindi to content lang, ito nangyayari talaga sa totoong buhay. Mamahalin kita hanggat kaya ko. Hanggat kaya kong magtrabaho, magsumikap. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak, Ben. Basta mahal na mahal kasi niya ako. Natatakot lang kasi ako na pag dumating yung araw na mawala siya ganyan. Hirap. Hirap makahanap ng kagaya niya. Yeah, salamat. Bless ako. At ganitong tsura ko, minahal niya ako. Ang madalas na nasasabi, ang panlaban sa gayuma, asin. Pero sa pag-ibig na makapangyarihan, walang bisa ang kahit na anong pangontra. I love you, Yam. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.